It's a healthy Saturday once again dito po sa Bantay Kalusugan. Ako po ang inyong host, Dr. Glenna Feyap Chulay. At mag-uusap tayo tungkol sa kalagayan ng ating mga puso. Dahil ngayon ay Happy Valentine's Day! So maraming magde-date dyan, medyo maulan nga lang, ingat-ingat lang po sa daan dahil baka madulas. Pero ang kailangan nating pagtuunan ng pansin ay ang ating mga puso. Kasama natin ang aking naging teacher pa. Pero hindi natin i-reveal ang edad dahil mukhang batang-bata pa rin naman siya. Naging teacher ko siya noong ako ay nag-aaral pa lang ng medicine. Pero, ayan, bata pa rin, di ba? Kitang-kita sa screen. So, favorite student ko siya. ayan, di ba? Mutual ang aming admiration. Ayan, at si Doktora ay isang head ng ating adult cardiology sa Heart and Vascular Institute ng Perpetual Health Medical Center. At siya rin ay isang naging officer na rin ng association ng mga cardiologist. Ayan. Philippine Heart Association. Ayan. Southern Tagalog Chapter. Yan, kasi po marami talagang cardiologist sa buong Pilipinas pero siya ang naging head ng Southern Tagalog. Hindi po, hanggang Vice President hanggang lang. Vice President, officer pa rin. Ang present President po natin ngayon ay si Dr. Ray Cabigan. Ayan, si Dr. Ray, actually siya yung kinulit-kulit ko para mag-guest natin si Doktora dito sa ating Bantay Kalusugan. Para mag-share sa atin ng mga informations tungkol sa puso. At syempre, hindi lang yon, showbiz din si Doktora. Marami ng guesting to kung saan-saan. At syempre, para ipamahagi ang impormasyon tungkol sa kalusugan. So, isa siyang internal medicine and espesyalista nga sa puso o isang adult cardiologist. Si Doktora Amelita Brillantes o kaya tawag namin si Doktora Gigi. Good morning, Doktora! Good morning, Glenna, and good morning din po sa ating mga tagapakinig. Yan. Sino pa ang inyong babatiin? Valentine's Day ngayon. Siyempre, ang aking baby, si Dr. Marcus Jose Brillantes. Ayan. At abangan nyo si Doc Mark, i-guess natin. Makikita nyo, pang showbiz din siya. O, Doc Mark, ha? So, Doktora, nabanggit natin na it's a February ngayon. Yes. Pinag-uusapan lagi ang puso. Kaya ito yung Heart Month. Yes. So, bakit po ba importante itong Heart Month? Ay, unang-una, because heart problems, is still the number one cause of death. Not only worldwide, but also in the Philippines for the past decades. 1/3 ng ating mga Kapinoy ay namamatay dahil sa heart attack or stroke. So, kailangan ho nating intindihin bakit ba ganun? Oo. Bakit ang mga tao namamatay sa heart attack at stroke? Meron bang mga tinatawag na risk factors na nagiging dahilan kung bakit nagkakaganon para natin ma-prevent? Yan ang pag-uusapan natin, oo. Doktora. Sabi nga, itong hypertension, yung stroke, Yes. bigla-biglang dumadating para siyang bomba. Yes. Bigla na lang sasabog sa iyong Yes. katawan. Oo. At sabi nga, traidor. Talaga. Ito ang Doktora, parang sa Valentine's Day ngayon, kung kayo ay couple, siya yung third party. Yes. Nasisira sa'yo. Tama yun. Kasi unang-una, yung mga risk factors, walang nararamdaman. Yan. So, the first lesson is, hindi natin pwedeng pagbatayan yung nararamdaman. Hindi pwedeng sa kung kailan nahilahod ka na, sakit na ang dibdib mo, na-stroke ka na, saka ka pupunta ng doktor kasi by then it is too late. Sabi nga talaga, walang nararamdaman. Yes. Sabi nga, yung even the chest pain, Yes. wala silang nararamdaman. Bigla na lang, eto yan ha, limbawa kausap mo yung kapitbahay mo, tapos mababalitaan mo na lang, namatay na. Yes, Sasabihin, madaming bakit ganon. biglang namatay? Anong nangyari? Inatake sa puso. Yes. Yan. Oo. Pero simpleng-simple lang. Kung yung taong yon ay nagpapagamot sana at umiinom ng gamot, bumabalik sa doktor kahit mga twice a year, 3 times a year, sana hindi siya namatay ng maaga. Yun. Kumbaga ho, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Yes, Ibig so sabihin, prevent pa rin.
mas more logical na i-prevent natin kesa yung nandun na tayo bago tayo dadalhin sa ER kasi unang-una ay mahal, no? At saka syempre, nadedelikado ang buhay. So, nabanggit nyo nga po na napakalaki na nitong problema natin sa heart disease sa mga Yes. Pilipino. Maraming porsyento na talaga. Yes, oo. Yan. 1/3 ng mga namamatay ay dahil sa sakit sa puso. Malaking porsyento 30%. yan. 30%. Okay. Totoo po ba na marami ang nagkaka-heart attack kahit wala silang nararamdaman? Oh. Yan nga. Yes, oo. Kasi nga yung risk factors, kung high blood ka, normally, konting sakit ng ulo, konting sakit ng batok, na minsan hindi natin pinapansin. At yung karamihan, wala ngang nararamdaman. Yung pala, ang BP nila, 180, Yes. 160. Sabihin, hindi man ako nahihilo, hindi man Oo. nasakit ulo ko ha. Pero pag Yes. BP, ang taas. Yes, pati yung mga cholesterol. Yes. Wala namang nararamdaman yon. Yung pala, yung bad cholesterol, sobrang taas na. At Yun yung saka- nagbabara sa mga ugat. Yes, may triglycerides pa ng mga taba Yes. na magpapalapot ng Yes. inyong dugo. At isa pa, yung diabetes, yung Ayan. sugar, hindi rin nararamdaman yan unless talagang sobrang taas na, saka ka lang magkakaroon ng Ang sintomas. una, sasabihin nila, namamanhid lang, parang may tumutusok yun, sa paa. ganoon. Akala pagod lang, so Yes. babaliwalain. Oo. Yan na nga po. So, Yun. doktora, nabanggit natin yung mga risk factors. Yes. Sino-sino ba yung at risk at ano ba tong mga risk factors natin? Okay, so pag-usapan ho natin yung tinatawag nating risk factors. Unang-una, genetics. Kung ang inyong mga kapatid ay namatay ng maaga, baka ikaw din magkaganon. Pangalawa, sigarilyo. Isa yan sa mga risk factors. High blood, sugar, diabetes, cholesterol, yung sedentary lifestyle, walang Yung exercise. pag-upo-upo daw ngayon, Ah. yan ang bagong Yes. nakakamatay. Yes. Sitting is the new smoking. Yes. If you sit 6 hours, more than 6 hours a day, nakaka-increase din ho yan ng heart disease. Kaya alam mo ba sa clinic, meron akong table extender. So that after 2 hours of sitting, Tatayo. nilalagay ko yon. To next 2 hours, nakatayo na ako. Yes. Yun. Kailangan kasi, alimbawa, sa trabaho, yung mga nag-oopisina, Yes, mga oo. call center dyan, Yes. matagal na nakaupo, kailangan tayo-tayo din. Yes. At Isa pa, galaw-galaw. obesity din. Yung Yes. pag sobrang mataba ka, pag lumampas na yung waistline mo, sa dapat, risk factor din po yun. Nakaka-increase yun ng risk na magkaroon ng sakit sa puso at ma-stroke. Oh, ayan ha, may Anli rice pa tayo dyan ngayon. Yan. So, dahil Okay. Valentine, sigurado ang kapagkain ng mga steak Yes. at mga sweets ngayon. Yes, So, tama. hello sa mga diabetes natin dyan, sa cholesterol. At tandaan natin, ang mga Anli rice ay carbohydrates po yan na nakikatataas ng sugar. Yes. So, doktora, sabi nga, yung bang smoking kasama yung vape, yan ang kasi kalimitan oo. yung mga kabataan. Yeah, Sinasabi sasabihin, nila, hindi naman ako safe. naninigarilyo, no? safe Nagbe-vape daw yung lang ako, vape. hindi. Meron na rin po ngayong mga pag-aaral that vaping has the same complications. Pareho ng komplikasyon, halos, ng naninigarilyo. So, ibig sabihin, ganun din. Ang dulo din nun, heart attack, stroke, cancer, sakit sa baga, at marami pang ibang komplikasyon. Hindi safe ang vape. Yes, yan Yun. po yung sinasabi natin. Kasi, Yes. ang sasabihin nila, ay kasi gusto ko na mag-quit sa sigarilyo, kaya ako nagve-vape. Hindi po, dahil ito ay may nicotine pa rin, Yes. at napakarami pong chemicals, yung Yes. mga juice na nilalagay nilang Yes. flavor, Oo, yeah. at kung ano pa man yan, ay actually, pareho lang po siya ng sigarilyo. Yes. So, magkakasakit ka pa rin. Yes. In fact, ang Philippine Pediatric Society, meron silang advocacy na ipaalam yang ganyang kaalaman sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga kabataan. Naririnig ko si Dr. Riz Jimenez Gonzalez. Yes. Advocacy niya yan to stop the youth and everybody from vaping.
Oo. So, ayan na sa ating mga kabataan. Actually, doktora, ma-share ko lang. Meron akong pasyente sa isang health center, 21 years old. Came in because of cough, na masakit na sa dibdib niya. Ubo raw siya ng ubo, na masakit sa dibdib. Ako, nag-smoke ka? Hindi po, pero nag-vape ako. Yun. So, kailan ka tumigil ng vape mo? Or tumigil ka na ba? Ngayon pong may naramdaman ako, hindi ako makapag-vape. Kasi kinakapos ako ng hininga. Sabi ko, sige pa, x-ray ka. After 1 week, bumalik with x-ray. Turn out, mayroon na siyang bukol agad sa Oh lungs. my God, 20 tingnan mo. plus years Oo. old. Yan So, ho. yan na po. Realidad na po yan. Yes. Hindi. Gulat na gulat siya kasi parang, kailan ka ba nagsimula kung 20 ka? Mga 14, 15 years old daw nagve-vape na siya. Yun. So, yan ho, mga kwentong hindi kutsero. Hindi Totoo. kwentong kutsero. Mga reality ho yan. Realidad po Mga pasyenteng talaga. nakikita namin sa clinic. No ho. Kaya totoo na may effect ang vape. Yes. Kaya ikaw ay bata o matanda. Kasi iniisip po ng mga kabataan, hindi raw sila included. Oo. Dahil maganda pa yung katawan nila. Yes. At even yung pagkain, doktora. Oo. Yung mga cholesterol. Yes. Yan ba, sasabihin ng mga kabataan, pwede pa akong kumain kasi bata pa ako. Yan ang tinuturo ko nga sa ating mga nanay, tatay. Yun hon dating concept natin na ang batay cute. Kapag maliit, kapag mataba, ay hindi na ho yan. Dahil ikamamatay nila yan. Kung ano yung habitus mo pag 8 years old ka, kung obese ka, kalalakihan mo na ng ganon. Ayan. And they are the ones na maagang naha-heart attack. Mga 30 pa lang naha-heart attack na. Yes, yung mga doktora, obese totoo. children. Meron Oo. tayo nababalitaan, 20s ngayon, Yes. 30s, Yes. nag-i-stroke na and heart attack. Yes, especially yung mga shift workers. Kasi sila yung mga hindi natutulog ng ayos, wala silang exercise. Kain sila ng kain ng kung ano-ano kapag ka hindi sila on duty. Yes. Tapos sila yung mga nagde-develop ng hypertension, ng diabetes, mataas na cholesterol. Lahat yan, risk factor yan ng heart attack. So ang dulo talaga nun, heart attack. Basically, parang lifestyle talaga natin. Yes, Doon yes. nakukuha ang hypertension. Aside from, lahi mo na talaga. Yes, So, kung may oo. lahi ka na, doktora, paano po ba yun? Kung bawa nanay o tatay, o kailangan nanay pareho para magkaroon ka ng Hindi, hypertension? kahit isa lang sa kanila, Yan. pwede mong mamana. Pero, yon hindi mo na mababago yon. Ang tawag namin ay non-modifiable risk factor. Pero all the rest, pwede mong baguhin. Yung kinakain mo, yung activity mo, yung exercise mo. yung Pumunta tulog ka mo, At saka pumunta ka sa doktor, malaman mo, ano ba, ang sugar mo, ang BP mo, ang cholesterol. Kasi yan, hindi pwedeng hulaan. Yes. At hindi pwedeng pagbatayan yung nararamdaman. Akala mo normal na normal ka. Paano mo nalaman? Hindi ka naman pala nagpapa-blood chem. Isa pang gusto kong sabihin. May mga tao kasi magpapa-blood chem. No. Tapos, babasahin nila yung reference range. Ay, normal pala naman ako. Hindi nila alam yung target. Hindi pare-pareho sa Yes lahat po. ng tao. Totoo. Depende yan. Sa BP mo, sa sugar mo, Mm. 'di ba? Sa mga ibang sakit mo. So hindi po natin pwedeng pagbatayan yung nakasulat na target range kasi baka hindi yun yung tugma sa iyo. Totoo. Yun. Kasi akala po nila, sabihin, doktora, bakit may gamot pa ako sa cholesterol? Normal na ako. Pero meron kang Yes. diabetes naman. Yes. So, Oo. kahit normal na yung iyong cholesterol, kailangan meron target pa rin na Yes. number na eto lang dapat, Oo. mas mababa ka pa dito. Kahit Tama. normal yan. At hindi lang, kahit mababa na yung cholesterol levels ng LDL, kung diabetic ka, naka-cholesterol agent ka I-maintain na ka rin. pa rin. I-maintain na po yan for life kasi pag ang pasyente diabetic, nagiging malagkit yung cholesterol. At yung cholesterol, kumakapit sa ugat ng puso. Kung hindi man ngayon, maybe in 10 years, in 15 years, heart attack at stroke Yes. pa din yun. Siyempre, So, gusto natin, sabi ko kanina, to prevent. So, ngayon pa lang, i-prevent mo na. natin. Kesa sa naghahabol ka na lang dahil Yes. nasa ICU ka na at Yes. ang metro ng ICU. Yun nga. And the sad thing is, ang sitwasyon ng Pilipinas, alam niyo po Yes, naman, sa hirap ng... mahirap ang buhay, walang masyadong ayuda galing sa gobyerno kasi
DPWH. Yes. Iyon. So yung Oo. ating pang PhilHealth ay napunta na po sa kung saan-saan. flood control, sa flooding ng dapat ay flooding ng cholesterol. Ayan. So doktora, Oh. sabi nga natin yung heart attack. Yes. Ano ba yung mga classic warning natin? Okay. Yung mga usual kasi merong walang simptomas di ba? Yes, So oo. ito yung ano yung usual na Okay. nararamdaman bago ma-heart attack at Okay. during the heart attack. Sige, ganito. Ano ba muna ang heart attack? Ang heart attack means yung mga ugat ng puso na parang tubo ng tubig ay nababarahan ng cholesterol plaques. So, habang lumiliit yung daanan ng dugo, syempre, hindi na mabigyan ng oxygen ang puso. Yun yung kailangan ng oxygen di ba, ng puso? Kasi muscle ang heart So, habang sumisikip yun, nagche-chest pain ka na. Sumasakit na ang dibdib. Yan. Parang dinadaganan. Konting umakyat sa taas, may bitbit na apo, nag-igib ng tubig, nag-carry ng water yung tubig. Sumasakit ang dibdib. Yan. Yun yung mga warning signs. Warning pa lang yan Yes, warning, warning. tandaan nyo. Minsan naman, hindi chest pain. Minsan naman, hapo. Ayan. Hinahapo. Yung Dati hindi ganoon. kayo nahapo, pero ngayon Yes. parang, Oo. bakit madali na ako mapagod Yes. na parang kapos sa hininga? Oo. Yan. O kaya yung madaling mapagod. Pag umakyat ka sa taas, parang pagod na pagod ka na. Yun na yung mga warning signs. Paano naman yung inaatake? Yung inaatake, sumasakit na talagang dibdib mo, pinagpapawisan ka na ng malamig, dumadaan na sa guni-guni mo yung buhay mo. Merong sense of impending doom. Kapag ka ho ganon, at saka hinahapo ka, yun, pinagpapawisan ka, talagang masamang-masama yung pakiramdam, dumiretso na po sa ER. Kasi, meron na ngayong PhilHealth Heart Attack Package. Yan. Yun ang maganda nating pag-usapan. Okay. Yung mga angiogram, angioplasty po, nagiging libre siya kung heart attack nga at pasok sa criteria ng PhilHealth. Ayan. So, yun. yung mga nag-chest pain na dyan, Yes. except po nakipag-away sa mga jowa or sa kapitbahay. So, kapag po totoong heart attack at napunta nga kayo sa ER at na-diagnose kayo na heart attack talaga siya, Yes. ay pasok kayo sa PhilHealth. PhilHealth package. yes. PhilHealth package na na heart attack. Ayan. AMI package. so, Oo. pwede kayong ma-angiogram or Yes. ma-angioplasty Oo. na sasagutin ni PhilHealth at certain point. Yes. Kasi kung may excess, doktora, Oo, babayaran nila. 523,000 to be exact ang sasagutin ng PhilHealth. So, ang sa pasyente, yung lalampas na lang doon. Oo. At isa pa, hindi lahat ng ospital may ganun. Yes, totoo Kasi yan. dapat merong cath lab. Okay. No? Dito sa ating mga surrounding areas, ang pinakamalapit dito sa ating Sa Binyang. where we are, sa Binyang, is the Perpetual Health Medical Center. Meron po dyan. Meron. Meron din sa TMC. Meron Medical din, City ng Santa Rosa, sa UniHealth Southwoods. UniHealth Southwoods, Oh. Binyan po yan. Pero Yan. dito sa vicinity, ang pinakamalapit ay ang Perpetual Health Medical Center. Actually, ang Perpetual Health, meron nga yung Heart and Vascular Institute Yun po yun. na isa siyang masasabing departamento or institute na nga siya, isang part of the hospital na puro Yes. pang puso lang Yun, actually. oho. Meron silang specific na Yes, ICU oho. na pang puso lang. Tama. Ito yung CCU. Oo. At Ayan. ang maganda po, meron ho diyang training program ang cardiology. Iyan pa lang ang training program ng cardiology dito sa area natin sa Binyang, Santa Rosa, Carmona, mga karating. Kabuyaw yan, Calamba. Isa pa lang ho ang may training program. Napaka-importante kasi nun. Kasi syempre, lahat ng tao doon, alam na nila gagawin. At saka specific po na pang puso din yung mga doktor nyo, Yes. 24/7 na Yes. meron pong cardiologist na nagbabantay sa inyo. Yun, yes. So yes. talagang pang pusong-puso Pang talaga yan. puso lamang. So doktora, paano po yung iba na sabi nga, pag babae daw, iba yung chest pain sa lalaki na inaatake? Yes, oo. Ang tawag namin doon, atypical. Kumbaga sa lalaki, talagang chest pain, chest heaviness, parang dinadaganan. Sa babae, minsan, hindi ganun. Minsan, parang nahihilo lang. Ay, so magkaiba parang talaga. Magkaiba. Parang sumama lang ang pakiramdam.
no, konting hinapo lang, yung pala heart attack na yon. Yung pala parang katulad rin yon, equivalent yon nung sa lalaki na chest heaviness. So, yung ating mga kababaihan, wag ho nating baliwalain kung meron tayong mga nararamdaman na kakaiba. Yon, yung mga konting nahilo, konting parang hinahapo, pag may, lalo na pag may ginagawa, sumasama ng konti ang pakiramdam, o kaya parang feeling mo indigestion. Yes, totoo Oo. yan. Very Oo. common din yan. Yung Parang kala mo sinisikmura ka. hyperacidity. Yes. Na nagkape ka lang o Yes. kumain ka na parang Yes. hindi ka Oo. natunawan. Oo. Tapos yung pala, heart attack na siya. yun. Oh, hindi lang mga babae ha, diabetics also. Atypical din kasi may tinatawag na diabetic neuropathy. Ibig sabihin, hindi nila nararamdaman. May nangyayari na sa loob, sa puso, hindi Wala pa nila rin nararamdaman. nararamdaman. Parang konting hinapo lang, konting nahilo lang, ganon. Yung pala, heart attack na yon. Pero doktora, totoo po ba yung minsan masakit daw yung panga? Yes. Sa may tenga lang, tsaka yung daliri? Oo, tama yun. Kasi yung dermatome po ng puso, hindi lang dito. Actually, tinatanong ng mga pasyente, Doktora, saan ba yung puso? Andito siya sa gitna. Sa gitna. Hindi siya Hindi sa po sa left, left ah. lang, nasa Dito gitna. lang. Pero ang chest pain o yung mga nararamdaman, umaakyat yan hanggang dito sa jaw, sa teeth, Kaya akala and nila both masakit. arms. Hindi Akala lang nila left masakit arm. yung ngipin Yes. nila. Tsaka yung iba nangingimay lang talaga yung arms nila. oo. Meron ako isang lola Oh. ha, ang kanyang chief complaint ay toothache. Oh. Toothache, pero nagtutoothache lang siya pagka nagkakarga siya, pag umaakyat siya. Oh. At pag nag-isordil siya, nawawala yung toothache. Oh. Dapat kung talagang equivalent. ngipin yun, hindi siya Yes. magre-react sa Isordil. Oo. So that is already heart attack. Yes. So ayan po, yung PhilHealth package at once ba yan magagamit? Madali daw po magagamit? Yes po. Especially kung senior. Tapos, kung hindi naman senior, syempre, dapat PhilHealth member Yun. at may contribution. Pero totoo po yan, ang dami na po naming nagawa na mga PhilHealth heart attack package. So, Ayan. wag ho mag-atubili kahit na walang hawak na funds. Kung talaga kasing pasok sa criteria po ng heart attack, ay talagang ang PhilHealth may nakalaang pondo para sa ating mga kababayan. So, talagang agad-agad po Yes. kapag na heart attack ay Oo. kailangan i-angiogram kasi yung angiogram po ay makita yung oo, bara. Para makita, and then kung may makita, ibubukahin ho ang bara. Pero, isa pa, time is muscle. Ibig sabihin, huwag hong patagalin. Kasi pag lumampas na ng ilang oras, lumampas na yung golden period, ay hindi na masyadong makakatulong. Magagawa pa rin. Pero yung kanyang benepisyo, hindi kasing laki kung talagang timely ang pagdala ng pasyente doon sa lugar kung saan may ganon, may cat lab. So, parang sinasabi doktora na agad-agaran. Agad-agaran. Kasi kapag nagpatumpik-tumpik ka pa, ay Yun. pag-iisipan ko pa. Yes. Ay nako, wala na, mamamatay na yung muscle ng heart mo. Ganito po yan. Kung eto yung puso, na heart attack, eto na lang yan, hindi na gumagalaw yon. Ayun. Kung na heart attack ulit doon, hindi na So gumagalaw. that's forever, doktora, na hindi na. Forever. Kasi Yan. syempre, ang patay, hindi na natin kayang buhayin. So, ang dulo ho noon, heart failure. Yan. Konting lakad, hingal. Konting lakad, hingal. Wag Pag na ho nagkaroon pa ng yes. heart failure, dyan na magkakaroon ng manas, sasama na ang Yes. inyong lungs, Yes. magkakatubig na. Yes. Naku, doktora, so ibig sabihin, ng heart attack, pag may na-damage ng part sa ugat or sa muscle ng puso, Yes. may forever. Forever. So, totoo pong may forever. My forever. So, ang aim na lang kapag kaganon ay i-save yung mga hindi pa naha-heart attack na muscle. Yun. So, Yun. habang may tibok, may Yun. pag-asa. Yun. So, pag may chest pain, ano po ang first thing na dapat gawin? Pag may chest pain, kung ginagamot na kasi talaga siya, may mga maintenance na siya, no? Usually, merong short-acting nitrates na binibigay, nilalagay sa ilalim ng dila, no?
Kasi depende kung anong klaseng chest pain. Kung stable yan, pwede namang mag-try muna, lalagay, and then after 15-20 minutes, kung hindi pa natatanggal, isa pa. Pero kung hindi pa rin nawawala, 30 minutes na ay kailangan na pumunta sa ER. Yan. Pero Tapos kung pasikip first ng pasikip po hindi yeah, pero kung wala ka pang gamot, first time nangyari, ay wag na pong mag-atubili. At dumiretso na agad ng ER para magkaroon ng pagkakataon ng mga doktor na isave ang inyong puso in case na iyon ay heart attack. Hindi naman kasi lahat ng nasakit ng dibdib ay heart attack agad. Yes, totoo No? yan. Ang una ay kailangan muna nating ma-assess ano ba yon. Pero kasi kung heart attack yan, na-miss natin, ay sayang ang oportunidad na isave ang puso. So talagang kailangan muna assessment. Paano maa-assess? Pupunta na ER. No? Yan. May So, mga test na ginagawa. importante po yung time. Huwag na Yes. pong mag-atubili Yes. na mag-stay ba ako ng bahay. Yes. Kung okay pa, meron kayo talaga emergency drugs, Yes, oo. ilagay nyo sa ilalim ng Yes. dila. Pero kapag hindi pa rin nawawala, ay diretso na po sa ER. Yun, Time yes. is gold. Time, ano? Yan. Kasi, Time is muscle. yan, time is At muscle. sa stroke naman, time is brain. Isa pa din yun. Iba pa yun. Meron pa silang tinatawag na Oo. fast, di ba, sa Yes, stroke? oho. Ano ba yung fast? Yan. F-A-S-T. Face, ngumiwi ba? O, yan. O, A, arm, hindi ba gumagalaw yung isa o yung leg, hindi gumagalaw? Mhm. S, speech, nabulol Nabulol ba? na. Hindi Yes, makapagsalita. totoo. May sasabihin, parang garalgal. Mm-mm. Then, yung FAST, time. So, dapat diretso na agad ng ER kasi dalawang klase kasi ang stroke. Yung isa nababarahan, yung isa pumuputok. Mas Yan. madami yung nababarahan. Yung bara pwedeng tunawin. Pero may golden period din siya. 4 hours. 4 Kapag and a half nalampasan hours. mo yun, Hindi na. hindi mo na pwede Oo, tunawin. hindi na dahil less na yung benefit, no? Mm-mm. So, talagang kailangan ipaalam natin sa ating mga kababayan, pagka may ganon, ngumiwi ang muka, hindi maigalaw, nagaralgal, baka stroke, dala na agad sa ER. So, doktora, masasabi natin yung heart attack at stroke, medyo magkapatid sila. Yes. Na pwedeng mangyari dahil Yes. lahat yan ay nasa ugat. Yes. Ugat na nababarahan, yun lang. Yung isa, nabarahan sa puso, yun yung heart attack. Nabarahan sa brain, yun yung stroke. So, doktora, ano po yung bumabarang yan? Ay di cholesterol. Ayan. Saan po Cholesterol galing? na dumidikit dahil sa sugar, Ayan. na sa isang ugat na nasira na dahil sa high blood at sa smoking. Mm. So magkakadikit. Oo. So hindi pwedeng yung mga iba kasi ay wag na muna po yung gamutin yang sa cholesterol, wala naman ako nararamdaman, sa high blood na lang ho muna. Nagtipid, ay hindi no? ho pwedeng gano'n. Oo, kaya dapat ang yan gamot. lahat ina-address. O kaya umiinom ka nga ng gamot sa high blood, sa cholesterol, sa sugar, naninigarilyo ka naman. Oh, O, wala di rin. bali, wala din. Kaya sinasabi ko dun sa mga asawa, ay kung ayaw hong tumigil ng sigarilyo, huwag nyo na ibili ng gamot kasi ganun Totoo din rin yun. naman eh. Ganun That's true. din yun. Yeah. Doktora, ako rin, yun ang sinasabi ko sa mga Yeah. pasyente. Kung pa-check up ka ng pa-check up, gastos ka ng gastos pa-check up, Yes. punta ka lang ng punta rito, nasasayang yung papel natin sa resetahan. Yes. Kasi di ka naman iinom ng gamot. Yes. O kaya inom ka nga, pero kakain ka man ng kakain, kinontra mo rin yung Yes, gamot mo. opo. Nag-smoking ka rin, ay kinontra mo rin yung gamot mo. Ganun Yes. maggamot, sayang ang pambili. Yun, oho. Hindi naman ho sa pag-ano, kaya lang nagmamalasakit ho kami sa ating mga pasyente, sa ating mga kababayan. Kaya sinasabi ho namin sa inyo. Yung iba pa naman, ayaw uminom ng gamot, masisira daw ang kidney nila. Ayun ang na nga. atay. Paano ba yan? Hindi po. Ang nakakasira ay yung sakit. Yes, yung totoo high po yun. blood, yung diabetes, yung cholesterol, yun yung nakakasira ng mga ugat. Hindi yung gamot. In fact, pag hindi ka uminom ng gamot, walang proteksyon ang iyong kidney, ang iyong mga blood vessels. Kaya ang daming nadadialysis. Yes, totoo ngayon. Yun. Actually, may nakausap nga ako recently. Ang sabi niya, isa siyang nurse sa hospital sa dialysis. Oo. Doktora, 20s to 30 years old ang kalimitan nilang pasyente. Grabe, So, no? Pabata ang ng pabata. ng pabata ngayon Yeah. ang nagkakaroon ng chronic kidney disease or Oo. eto na nga dahil Yes. sa mga pagkain pa rin. Oho. Alam niyo ho ba, sa Philippine Statistics, kung pumunta ka sa isang dialysis center, kalahati dyan,
ay dinadialysis kasi sila may high blood, may diabetes, ayaw nila uminom ng gamot hanggang nasira na yung kidney nila, kaya sila dinadialysis. Totoo. So, yun na ibig kong sabihin, hindi yung gamot yung nakakasira. Yung sakit yung nakakasira at ayaw uminom ng gamot ng pasyente, kaya nasira na yung kidney. O kaya inom nga, Yes. pero lahat naman ng bawal, kinakain. Yun. Ito pa, doktora, Yes. sinisipa ang nagkaroon ng Pasko, bagong taon. Kasi nagpa-check up di ba? Oo, January, oo, check yan. up Lahat na. lahat. Pagtaas, tumaas ang sugar nyo, tumaas ang cholesterol nyo, ang triglycerides nyo. Kasi masarap yung Pasko Parang, pwede naman ho kayo mag-party. Yes. Huwag lang kayong kakain ng marami. Oo. Hindi, may iba pa. Ay, kasi dumating ang kapatid ko galing sa Amerika Oo, yan. O, yung anak ko galing sa Canada, dumating, ang daming uming chocolate. Ayan. Tsaka meron pa, kasi nagpa-party po sila yung company namin Sunod-sunod ang Christmas party. Sinisi mo pa yung nagpa-party. Hindi, pwede naman nung kumain in moderation. Opo. And samahan ho natin ng exercise. Kasi kahit kumain ka, nag-exercise ka naman, hindi nabawi mo na yung mga bad effects ng sobrang kinain. So, doktora, mapunta tayo sa pagkain. Sabi nga, prevention. So, ano ba yung tamang pagkain? Nagkakagulo dyan Okay. Yung tamang pagkain, heart healthy, syempre, low fat, okay? Pero for specific diseases, sa high blood, ano ang kalaban? Ay yung maalat. Yan. Maalat, no added salt, no ho. Yung patis, toyo, bagoong, yung mga hidden salt, katulad ng sa ketchup, sa payless, sa noodles, Yes. sa mga chippy, sa mga ganon, yung mga chips, maaalat ho yan. Yung mga kukutin, Mga maaalat. sardinas natin, mga delata, Yes. mga processed meats. Yun, Yan. Tapos, high blood, may tinatawag na DASH diet. No? Dietary Approaches to Stop Hypertension. DASH. DASH. Ano yon? Ibig sabihin, wag masyadong maalat, more ang fiber, more ang fruits and vegetables, less ang meat. Pwede rin naman konting... Pwedeng kumain ng meat. Oo, Yan yung sinasabi pwede. natin. Hindi na sinabing bawal. Oo. Abay, ang lungkot ng buhay mo. Yes, oo. Pero pwedeng kumain na, Oo, doktora. pero wag naman balawbaw. No ho? Okay. So, for sugar, syempre, ang kaaway natin is glucose. Ano ba yung glucose? Hindi lang ho yan matatamis like cake, ice cream, soft drinks. Hindi. Pati ang rice is Yan. carbs. No ho? At dapat ho, lahat naman tayo'y may smartphone. Aralin nyo ho yung tinatawag na glycemic index. Yan. Kasi kung high ang glycemic index ng pagkain, yan ay masama sa sugar. Ang white rice, high ang glycemic index. Ayan, kinauso yung 70, iba't yeah. ibang rice, doktora. Yes. Mas maganda ay brown rice. Brown But the rice. lowest glycemic index is black rice and red rice. Kaya lang lasang cardboard. Pero ang brown rice actually maaano ka Yung It's an brown acquired rice, taste. Oo, ako, masasanay ka. gusto ko yung pagka-brown rice. At sa high fiber pa siya. Yes. Maganda siya sa colon. Yun, oo. Pag yung may problema ka sa pagdumi, Yes. maganda Oo, ang brown gaganda. rice. Oo. Oo. Pati wheat bread Oh, wheat instead bread. of white bread. Meron na ring mga wheat pandesal, di ba? Wheat. Yung mga Ito high po yung, fiber. kesa sa white, yung atin tinatawag na tasty bread. Yun. So, instead na tasty bread, Yes. i-wheat nyo na. Wheat bread, Yan. oho. So, high fiber din po siya. Yeah. Sa cholesterol naman, ano bawal? Siyempre, di yung mga taba, mantika, gata, prito. Meron, mag-google nyo doon din. High cholesterol foods, andun lahat yung bawal. Hindi naman sinasabi na huwag ka na magkakain ng lechon. Hindi naman. Tumikim ka lang. Oo. At saka, maybe once every few months, hindi Oo. naman araw-araw. Tsaka, So, di ba, everything in doktora, moderation. halimbawa, sa loob ng isang linggo, pwede naman silang kumain ng karne. Oo naman. Pwede. Yeah, pwede naman. But in small portions and tanggalin na yung taba. Lulutuin mo pa lang, tanggalin na yung taba. Huwag Totoo. manghinayang kasi alam nyo, mas mahal sa ICU. Ay, oo, mas mahal. Totoo. Yes. Yung hinigop mong bulalo, Yes. ilang buwan mong bubunuin yan sa cholesterol na gamot. Yes. Totoo yan. Yes. So, nagpakasaya ka muna, pero nasa dulo ang pagsisisi. Yun. Kapag ikaw ay nakahiga na sa pinakamahal na kama. Yun, naku po. Magkano na ngayon na ICU? 30 to 50,000 Yan po a day. yung Naku po. staycation Oho, na staycation na ayaw natin. mahirap. Opo. Which can be prevented. Oo, pwede by taking, prevent. iinom ka lang ilang tabletang gamot sa high blood,
sa cholesterol, sa sugar. So, So, yun ang gusto natin iparating. So, doktora, sabi nga pagkain, ayan na tayo sa mga pagkain. Paano naman iiwas? Totoo ba na kailangan mag-exercise kahit na na-heart attack, kailangan pa rin mag-exercise? Abay, oo naman. Siyempre, pagka-heart attack mo lang, hindi naman pwedeng nag-ano ka na agad, no? Yung Oh, yes. nag-running around the ano ka na agad, the oval. Hindi. Siyempre, graded rin. Pero for healthy people, for good health, ang recommended ay moderate exercise, 150 minutes a week. So, Yan. nasa yun na yun. Kung gusto mo 3 beses, di tag 50 minutes. Kung gusto mo 5 times a week, dagta 30 minutes. Tapos, yung iba kasi sinasabi, doktora, ako yun may hirap na hirap sa trabaho. Yun, Lahat ng totoo. trabahong bahay, akin. Nagwawalis naman ako, Yeah. naglalaba ako, so Oo. para ako na-exercise. Yeah. Counted po ba yun? Hindi counted Yan. yan. Kasi ang exercise is yung dire-diretsong effort na ang heartbeat mo tataas. Yun, pinapataas Oo, natin. pinapataas para yung circulation ng dugo sa katawan ay maganda. No ho? Hindi, so yung mga, yung mga ginagawa sa bahay, mga naglalaba, mga nagwawalis, hindi talaga yan counted as exercise. So, yun po, malinaw Yun. Doktora, eto, yung sleep daw, kasama din ba? Ay, nako, yan ang problema ng tao ngayon. Kasi dahil dito sa mga gadget, ang ating brain is constantly stimulated, hindi makatulog. Bata pa, hindi na makatulog. Middle age, hindi makatulog. Matatanda, hindi makatulog. Ano ba yung recommended sleep hours? Ang sweet spot is 7 to 8 hours. Less than 6, more than 9, increased risk din ng So, cardiovascular ayan. endpoints. Kulang at sobra sa tulog Hindi ay maganda. hindi maganda. Kaya yung laging nakahiga rin dyan, galaw-galaw, Yes, baka yes. ma-stroke. Oo. Kasi totoo yun, doktora, no? Yung galaw-galaw kailangan, kasi pag hindi gumalaw-galaw ay pwedeng ma-stroke. Actually, kung mag-exercise po kayo sa umaga, parang halos garantisado makakatulog ka ng ayos sa gabi. Oo, kasi gaganda Oo. yung blood circulation eh. Yes, tsaka mapapagod ka eh. Di syempre, magaganda ang tulog mo. Pero isa pa yon yung iwasan mag-gadget a few hours before bedtime. Ang tawag po dito ay sleep hygiene. Kasi Totoo. yung brain natin, hindi niya maintindihan na kahit nasa kama ka, ito ba'y magfe-Facebook o ito ba'y matutulog? Hindi siya nagsha-shutdown. So we have to train our brain na towards evening, naglalaylo ka na sa mga gadgets, sa TV, para alam ng brain, malapit na siya matulog. Magsha-shutdown na siya. O, tama. Yes. Para, okay, pahinga na. Off na siya. Off na. Diba? Isa pa, kasi yung hindi nakakatulog sa gabi, babawiin nila sa next day. Matutulog sila. Kasi iniisip nila, naku, kailangan bawain ko ang tulog. Matutulog ng 3 oras. Ay, hindi ho. Hindi Naubos yun na yung tulog nyo. Hindi na rin ulit kayo makakatulog sa Saka gabi. hindi naman talaga Yeah. nababawi ang tulog. Yes, oo. Okay, doktora, eto. Yes. Kapag normal na po ba ang BP, pwede na bang itigil ang maintenance? Ay, nako, hindi po. Ayan. Kaya nagiging normal ang BP ay dahil sa gamot na iniinom. Which means, lifetime yung inom ng gamot sa high blood. Kahit nag-normal po, 110 over Kahit 70 nag-normal, ang BP. it is possible kung marami kang gamot sa BP, pwede siyang mabawasan. Yes. Kasi kung nagkaroon ka na ng lifestyle change, no? Yung pagkain mo ayos na, gumagalaw ka na, natutulog ka ng ayos, yung need mo for medications become less. So, Oo. kailangan mo bumalik sa iyong doktor para Yes. i-adjust yung Yes. iyong gamot. Kaya po, hindi sasabihin na, ay, tsaka na ako, pag Oo. na lang, hinanap na lang ng botika, yung Oo. bagong reseta, tsaka Oo. pupunta sa Oo, doktor. hindi ho ganon. Isa pa, ang bisa ng gamot, the longest is only 1 day. 1.5 days. Meaning, kahit 10 taong kang uminom, tapos sabi mo, ay nasawa na ako, ayoko na. Pwede ka ma-stroke bukas o makalawa. Kasi Oo. tataas na ulit yung BP mo dahil Totoo. nawala na yung bisa ng gamot. Lagi ko sinasabi sa mga pasyente, doktora, kung yung merong BP na gamot, yung umiinom, na tsetsempohan pa rin, na biglang shoot up pa rin yung BP. That's why. So, lalo pa yung kung wala kang iniinom na gamot. Yes. So, it is really safer kung talagang diagnosed na may high blood, hindi na
hindi na binibitawan ang gamot sa high blood. Yan ang forever. Yan, sabi sa inyo, may forever. Katambal na ng buhay ang gamot sa high blood. So, No? nakakasira po ba ng kidney ang maintenance medicine? Nako, iyan ang sinasabi ko. Hindi nakakasira. Bagkus ito ay nakakaprotekta sa mga organs katulad ng mata, ng brain, ng heart, ng kidneys, ng mga blood vessels. May protective effects, especially yung mga gamot ngayon, mga modern medicines for hypertension, halos silang lahat merong protective property sa mga organs. Alam mo, yung mga herbal, yan pa nga ang dangerous. Yes, totoo yan. Yes. Even yung mga dahon-dahon na ginawa mo sa bahay, Yes. sabi nung araw na matatanda ay inumin mo to, yung Oo. pito-pito, walo-walo, sampu-sampu, kung ano man Oo. siya. Oo. Pero sa base sa pag-aaral ngayon, nakakasira siya ng kidneys, kaya marami rin nagda-dialysis. Yes, actually meron po tayong tinatawag na herbal nephropathy. Yung mga taong yung mahilig bumili sa Facebook nakita na nakaka-cleanse ng colon, cleanse ng kidney, kung Yes. ano-ano, inom ng inom, ayun, nasira ang kidney, Totoo po dinadialysis yan. na din. Mga 5% or ganon ang dinadialysis dahil sa herbal nephropathy. Totoo po, marami tayong cases yung mga gustong magpapayat ng instant, iinom ng herbal Yan, daw ito. oo. Hindi sila pumayat, sila Yes. ay na-dialysis. Yes, So, ganun oo. nga po talaga ngayon. Ako, doktora, ang gusto kasi ng mga tao, instant na papayat, instant na lahat ng bagay, kaya instant din yung buhay, pati instant noodles. So, instant din ang heart attack. So, doktora, ano po ang dapat bantayan ng mga diabetic pagdating sa puso? Kasi 'di ba, usually wala silang nararamdaman. Oo, yun nga yung tinatawag ko, ang sinabi ko kanina, yung silent na heart attack, uso yan sa mga taong may diabetes. Kasi alam nyo ho, ang diabetes, doubles or quadruples ang risk ng heart attack. Ibig sabihin, kung may diabetes ako, ang risk ko na ma-heart attack, doble, triple kesa sa iyo na walang diabetes. Yes, totoo yan. Kasi yung nga, nagiging malagkit ang dugo at saka, lalo na kung may mga iba pang sakit bukod sa diabetes. O, kung meron rin akong high blood, meron rin akong cholesterol, babilasek ang kombinasyon. Yan ang mga taong agresibo dapat tayo sa pag-control ng numbers. Ay, hindi pa natin napag-usapan ng numbers. Oh, yan, numbers. Oo, yung target, ano ba ang gusto natin? Oo. So, ano ba ang normal na BP? Okay, sa Oh, normal yun, di ba? BP. Normal BP, 120/80. Yan. Pag 130/80, pwede pa rin, pwedeng yan ang target. Pero pag tumungtong na sa 140/90, hindi na kaya yan ng organs. Nasisira na ang ugat ng mata, ng kidney, ng puso, ng brain sa 140/90. No matter the age. Kasi yung mga iba, Doc, kasi matanda na ako, 70 years old na ako baka pwede na sa akin 170. Hindi po. Meron pa, doktora, eto pa. Oo. Sasabihin, normal ko na ho yung 150. Oo. Araw-araw ganyan ako. Yun. Ay, Ayan. kaya ayun, dinadialysis na siya ngayon. Dialysis. Tapos yung puso niya pag x-ray, Yes. ang laki-laki na. Yes. So, hindi kaya ho ng ating mga internal organs ang mataas na presyon. Nasisira. Parang sa bahay, di ba? Yung pagka sobra sirit ng tubig, hindi din maganda yun, Yung pressure Yung pressure, Oo. ganoon. O, cholesterol naman. Ito yung sinasabi ko. Hindi lahat ng tao, pare-pareho yung level ng cholesterol. Yes. Hindi. Pag normal na tao, 130 na LDL, pwede na. Wala kang sakit, wala kang diabetes, Okay. wala kang high Walang blood. iba. Walang iba. Pero, kung ikaw ay may high blood, may cholesterol, dapat less than 100 ang LDL. O yan. Yun. Ang LDL po ang ating bad, cholesterol. So, meaning, hindi sapat na kunin ang cholesterol. Ang total cholesterol, hindi po. Kailangan alam din natin yung triglyceride, yung HDL, yung LDL. Ang tawag po dyan ay lipid panel. Oo. Naho. So, yon. Ang tinitingnan talaga is yung LDL. At kung ikaw, na heart attack na stroke ka na, less than 70 na yon. O yan. Pababa Yun, ng pababa. pababa. So, ibig sabihin, hindi pwede yung pasyente, yung mag-i-interpret ng mga LDL kasi hindi naman nila alam 14 years to become
a doctor. Yes, Hindi totoo kaya ng po Google. yan. Kaya sinasabi na, Doktora, bakit hindi tatanggalin pa tong gamot ko sa cholesterol? Samantalang normal na. Yes. Hindi po kasi yan ang required sa edad nyo. Yes. At sa inyong sakit na may diabetes ka pa, may kasama ka pang ganito, ay, nako, na-heart attack ka na stroke ka na. Oo. Kailangan talagang pababain. Yun. Isa pa, sugar naman. Sugar. Ano ba? Normal na sugar. Less than 100. Naho. Ang diabetes, 126 pataas. Meaning, yung nasa gitna noon, pre-diabetes na. At hindi lang sugar ang tinitingnan, hindi lang yung fasting sugar. Yung hemoglobin A1C na tinatawag, mas importante. Kasi yun yung summary ng sugar mo For in the the past 3 3 months. Yan. So, hindi din ho pwedeng tingnan ano ba yung normal na A1C tapos yun yung ita-target mo. Kasi aba, kung ikaw ay elderly na at gugustuhin mong maging normal ang iyong A1C o ang fasting sugar, ay baka ma-heart attack at ma-stroke ka. Totoo. So, ibig sabihin, more lenient yung targets habang nagkakaedad, habang nagiging frail, habang nagiging maraming sakit. Kung ikaw ay diabetic na, Yes. pwede na yung HbA1c mo na 6.5, tinatanggap na po natin yan kung may gamot kayo. Ibig sabihin, nako-control pa kayo. Yes, Yan opo. po. So, magkakaiba po. Kaya Magkakaiba. kailangan ang Yes. individualized treatment Yes. na pagpunta nyo sa mga doktor. Hindi po, si kapitbahay ay ganito ang gamot, yun din yung nako, iinumin niya. usong-uso yan. Ayan. Ay, kasi yung kapitbahay ko, losartan ng iniinom at saka Di nakiinom metformin. na rin siya. Nakiinom. Yes, na totoo hindi yan. pumupunta ng doktor, ayun, lalong nagkagulo-gulo. Meron pa yan, doktora. Ay, kasi hinay blood eh. Ay, eto inumin mo, eto iniinom ko. Yes, oho. Ayan na. Tapos yung pala, hindi yun ang Oo. tamang gamot sa Yes. kanya. Kahit po yung mga ating sa cholesterol, merong atorvastatin, rosuvastatin, Yes. simvastatin. Ang nangyayari, ay, ito na lang isang Oo. inumin ko kasi mas mura ito. Oo. Hindi po. May kanya-kanyang May gamit po kanya-kanya. siya. Doktor po yung makakaalam kung ano yung mas bagay sa inyo. Depende sa edad nyo, mga sakit nyo, at mga ano yung creatinine ninyo, ano yung SGPT nyo. Kumbaga hot, ano yan, lahat yan pinag-iisipan ng doktor. Yun nga po, isa pa, doktora, sinasabi nila, ay kasi mas mura ito, kaya eto na lang inumin ko. Hindi po ganun, kasi depende nga po sa sakit Depende, nyo. yes, opo. Huwag na pong matigas ang ulo. Opo. Ang mga doktor po ay nagpapayo lang po kami, pero ang decision po sa buhay ay kayo po ang masusunod. Oo. Actually, pwede rin naman natin na i-tailor yung ating treatment kung ano yung may mga libre, di ba? Sa mga center. Sasabihin nyo, oh, may ganito ho kami. Sasabihin ng doktor, oh sige, pwede na rin yan. Oo. Ganoon. Pero depende Oo, po yan. depende. Case to case, ha? Case to case. Ayan. Doktora, Yes. question pa. Yes. Yung kape, kasi uso yung kape, nakakapag-palpitate. Pwede rin po ba yan sa mga mayroong hypertension? Kung controlled naman ang iyong hypertension, pwede din. Kaya lang, iisipin natin, yung caffeine sa coffee, nakakataas yan ng BP. That's why, sa guidelines, 30 minutes before ka mag-BP, hindi ka muna iinom ng kape. Kasi hindi yun yung totoong BP mo. Kasi pag nag-palpitate ka, sigurado tataas yung BP. Oo. Kung nagpapalpitate, definitely, hindi ka na dapat nagko-coffee. Or kung gusto mo ng lasang coffee, pwede rin naman yung decaffeinated. Decaffeinated, na yan. coffee. So, the general principle ay ang coffee may caffeine. Yung caffeine, medyo nakakataas ng BP. Pero kung umiinom ka naman ng gamot, para sa high blood at controlled naman ang iyong BP, hindi naman actually bawal ang coffee. So, pwede pa rin. Pwede pa rin. And there are some studies that have shown na yung mga umiinom ng kape, sometimes, mas less pa yung cardiovascular endpoints kaysa sa hindi umiinom ng kape. Kasi Meaning, meron din siyang konting Oo, benefit. kasi meron siyang antioxidants actually. Yes, Yan. oo. So, doktora, yung fish oil daw po, pwede daw fish po oil. ba? Oo, pwede rin naman. May uses din po ang fish oil in certain types of patients, especially kung mataas yung triglyceride. Ayan. Yun. Doktora, ano po ba yung triglyceride? Yan. Isa yun sa mga uri ng bad cholesterol. Ayan. Isa din yan sa mga nagbabara sa mga ugat ng puso. Pero mas madami kasi tayong data tungkol sa LDL. So, pag nakita mo, alin ang uunahin mo? Ang uunahin nating i-target is yung LDL. Sa mga diabetics, madami sa kanila mataas ang triglyceride. So, binibigyan rin ng gamot
pampababa ng triglyceride. Iba-iba po yung mga gamot para sa LDL, iba yung gamot sa triglyceride, iba-iba. Doktor po ang nakakaalam. Ayan. So, hindi ho natin pwedeng gayahin yung reseta ng kapitbahay. Oo, totoo. Kasi alam mo naman si kapitbahay, si kumare. Oo. At saka Ano sa na lang. Facebook. Yeah, sa Facebook. Sabi niya, ay, ito, sinabi ng doktor na ganito na Yes. nag-vlog. Mas magaling Oo. dito. Oo. Ay, hindi po ganun. Punta tayo sa ating mga doktor. Doktora, ano po ang inyong message ngayong Valentine's Day na Heart Month? Okay. Sa ating mga kababayan na merong problema sa puso. Ayan, yung sa hypertension na Oo. pinag-uusapan natin. Oo, in relation to Heart Month, no? Oo. Siyempre, love yan, no? Love, yung love of your husband, of your children. Ang message ko, you need to take care of your own heart first para kayo makapag-love ng inyong mga pamilya, ng inyong mga anak, ng inyong mga neighbors, ng inyong mga society. So, how do you take care of your heart? Yung mga risk factors, kailangan po natin alam. Yung mga numbers, alamin nyo, hindi naman masyadong mahal ho yun, magpa-blood chem ka. Oo, minsan nga may libre Oo. pa yan eh. So, una-una, kailangan malaman mo BP mo. Tapos, ka lang center. kailangan mo libre ng yung sugar mo, yung good and bad cholesterol, alam mo, anong status ng kidney mo, ng atay. Isang ano lang ho yun, tinatawag na Magic 8 Yan. o Magic 12. Tapos, wag pong mag-atubiling pumunta sa doktor. Wag kayo yung titingin, ay normal. Tapos yun na yun. Kasi baka mamaya kailangan mo pala ng gamot, hindi mo alam. Kasi sinunod mo yung reference. Usually yung reference, yung mga old values pa. Alam Okay. nyo ba, taon-taon, nagbabago ang Yes, guidelines. totoo yan. Nako. Yun. At saka yung wag yung mga sinasabi ni kapitbahay Yes, na hindi oo. doktor. Yes. Ano pa? Sleep. Adequate Ayan. sleep. 7 to 8 hours of sleep. Exercise. 150 minutes of moderate exercise a week. At saka bawas sa stress. Kasi yung stress, nakakamaga ng blood vessels. Chronic inflammation. At yung chronic inflammation, yun din yung nagiging cause ng heart attack. So, iwasan ang stress. Maganda yung mga yoga, mga tai chi. Nakakatulong din yan. Totoo, yung Oo. blood circulation tapos Yes. medyo slow yung movements Yes, nila. oo. Pero ito ay akma lalo na sa mga matatanda. Yes, oo, yan. Yung mga buto-buto nila ay hindi nabibigla. Yes, oo. Tsaka alam nyo po, knowledge is power. Salamat po sa inyong pakikinig kasi I'm sure marami po tayong mga realization in the past hour. Hindi ho kami na andito para kayo'y pagalitan or ganon. Hindi po. Ang gusto namin ho ay maintindihan natin bakit ba nagkakaroon ng sakit sa puso at stroke ang tao para ma-prevent ho natin. Ayan po. Maraming salamat, Doktora Amelita Brillante. Si Doktora Gigi. Pero Doktora Gigi, saan kayo matatagpuan ng mga clinics? Ay, ang kliniko po sa Binyang ay sa tapat ng Morales Mall, Catalan Brillantes Clinic. Nandun ho ako almost every day. Ayan. Opo. So, pag kailangan nyo po ng para sa puso, usapang puso, andyan po ang ating cardiologist na si Doktora Gigi Brillante. Opo, pero marami pa ho kaming mga cardiologist. Hindi lang ho ako ang cardio sa Oo, Binyang. Napakarami marami. po nating cardiologist, lalo na sa Perpetual Health Medical Center, Heart and Vascular Institute. Opo. Kung talagang doon ho, marami po tayong cardio na mga kasamahan ko na lahat sila magaling, may puso, may malasakit. Ayan. May pambata, may pangmatanda. Yes, opo. Ayan. Si Dr. Ray Cabiga, nandun din po siya. Tsaka si Dr. Shawi Ginto, nandun din po siya. Dr. Tamayo, nandun din po siya. Si Dr. Rene Libroho at yung iba pang mga kasama namin. Ang kabatch ko Oo. dyan ay si Dr. De Chavez, si Arnold. Oh, yes, si At saka Arnold. si Dr. Jocris Gutierrez. Yun. Ayan. Mga batikang cardiologist din po yan sa Heart and Vascular Institute ng Perpetual Health Medical Center, Binyang. So, napakadami pong cardiologist natin at wala na pong excuse dahil kahit mga health centers po ay naglilibring blood pressure na po. Nasa atin na po ang choice kung anong gusto natin gawin sa ating mga buhay-buhay. So, ayan po. Maraming salamat sa ating mga listeners dyan. At hanggang sa muli ay pakikinggan at panoorin nyo kami para mabigyan kayo ng mga impormasyon tungkol sa kalusugan. Muli, bantayan ang ating kalusugan upang sakit ay maiwasan.